Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, dyan po sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako'y magpatuloy po sa pagdikod, ito po may pinadala po na katiits po natin, na ito yung napakaganda pong treasure markers po. At ako po muna po magpasalamat po sa aking mga subscriber, followers, and viewers. Thank you so much for ito'y sa patuloy po sa panonood po, sa pagtangkilik po ng aking YouTube channel. Bagamat ito'y hindi gaano pang kalakihan, alam ko po mapapasan pa naman, no, ito'y lalaki din po. Sa inyong tulong katiits, dyan po mula dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at dyan po sa labas po ng bansa, ito ay sa inyong tulong, please help to grow my small channel. At ang aking pong tema po ng mga ito'y channel ko po ay sa pagdidikod at pag-aanalisa po ng mga treasure symbols, treasure sign, at treasure markers, mga katids. So yun po, marami po ako nakita po sa aking comment section po na ito po kung saan daw pwede po ipadala o isend ang picture po ng mga treasure sign, symbols, and markers. Pwede nyo po ipadala po sa akin sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Piliin nyo po yung nakasid o naka-sunglasses po. Dahil marami po akong kapangalan, maraming Alejandro Sanchez po ang lumalabas sa aking Facebook page. So, malilito kayo bakit medyo ano kasing ating pangalan, medyo common. So, yung Alejandro Sanchez na nakasid o naka-sunglasses po, yun yung inyong pipiliin po. So, pwede nyo po ipadala o isend yung mga treasure marker, treasure sign, at treasure symbols, mga katids. So, yun po. Ang gagawin nyo po muna, siyempre, dapat friend muna tayo. So, dapat i-add friend nyo ako para may send o ipadala nyo po ang inyong mga treasure sign, symbol, and markers sa akin for analyzing and decoding, mga katids. Ito po, isaabot kong mga kaya. Sana ay aking matugunan po ang lahat po ng mga nagtitiwala po sa aking pagdidikod at pag-aanalisa ng mga treasure sign, symbols, and markers, mga katids. So ito po, ito pong napakaganda pong treasure markers po na pinadala po natin katids. Ito yung nagpapatulong po sa pagdikod at pag-analisa na ito yung natatagpuan po sa kanilang lugar na ito'y nakakamangha po dahil ito'y mag-isa lamang po na ito'y may wala kasamang na bato na ito'y kakaiba at may ito'y hugis mukha po, mga katids. So yun po, patuloy na po tayo at sa pagdidikod po sa pag-analisa. So isa pong treasure marker po na ito'y isang face marker, mga katids. Parang nga siyang hapon talaga, mga katids, kasi singkit, medyo singkitin po yung kanyang mata at may bibig at may ilong din, mga katids. So yun po, ang isa po yan sa isang man-made po ito, mga katids. So hindi po yan kaya pong iguhit lang po ng kalikasan po. At ito talaga po sadyang inukit. Talang ginawa po ng tao yung hugis po. Isang face marker na po nga ang lumalabas ng mga katids. So yun po. Ang gagawin nyo po, mga katids, pwede nyo yung i-detect po. Unang-una po, ang gagawin nyo, i-detect nyo po ng metal detector or gold locator. Yung pinaka mismong markers, mga katids. Alalahanin mo, mga katids, dahil marami na pong nakakuha po na mismo naroon po yung tinatawag na item o giveaways item sa mga markers. At ito po, ang gagawin nyo mo, pwede i-detect nyo po ng metal detector yung kabuhan po ng pinaka-markers or gold locator. Kung ano pa yung dala na treasure hunting equipment. Or pwede nyo pong pukpukin po ng martilyo o maso yung pinaka-treasure marker. Ito po hindi naman ganong kalakihan. So yun po, pwede nyo pong pukpukin po ng maso or martilyo. Alam nyo po, tunog solid, yung siksik yun, mga katids. Ibig sabihin, hindi po yung wala pong ano. So, mayroon pong may instances po na ibang tunog. So, posible po na ampaw po yung loob po ng bato. So, posible mayroong tinatawag na rack enclosed item. So, marami po, maraming na nakakuha na po na katiits po natin na mismo sa treasure marker. So, lalong-lalo na ito, mga katiits, napansin ko po, parang nakaumbok po yung pinakaulo ng ito yung parang face marker nito.
i-check nyo po ito, pukpukin nyo po ng maso, martilyo, baka po ampaw po yan o maluwag pong ilalim. Posible po mayroon pong rock enclosed item mga katiits. So, yun yung mga katiits. Minsan po hanap ng hanap po tayo. Sinusundan po natin yung mga treasure, mga arrowhead, marking pointers. Yung pala po, yung item ay nandyan lang pala sa mismong pinaka-treasure marker mga katiits. So, yan, madalas po ay napakagaling po ng mga strategy po ng mga Japanese, Korean at Chinese mga katiits sa pagtatagaw po ng item po. So yun po sinasabi ko nga. Yung napansin ko sa sa taas ng pagkatiits na para siyang nakaumbok. So i-detect nyo po ng metal detector or gold locator or pwede nyo pong pukpukin ng maso. I-check nyo po kung ito'y solid o baka naman ito'y ampaw po yung area niyan. Possibly po mayroon pong item. So madalas po nakatiits po natin nakakuha niyan. At ito po ay may mga giveaways. Pwede pong may mga small gold bar. Pwede yung mga gold coins, silver coins po, or tinatag na jewelries mga katiits. So, yan po, huwag niyong kaligtaan po sa pag-detect o sa pag-check po ng mismong pinaka-marker mga katiits. So, ito po yung madalas po natin pinaalala sa ating mga katiits. Na ito'y i-check po first yung pinaka-markers mga katiits ng metal detector or gold locator or else pwede nyo pong i-detect po ng pwede nyo pupugin po ng maso or martilyo yung mismong kabuhan ng pinaka-treasure markers mga katiits. So yun po ay isa po sa minsan ay nakakaligtaan po ng ating katiits na i-check po mismo yung pinaka-marker. So ang gagawin nyo po next ay i-check nyo po yung paligid paikot sa apat na sulok, apat na kanto. So ano-ano po yun? Yung north, south, west, and east mga katiits. So i-check nyo po yan. Ang distansya po ng mga 1, 3 hanggang 7 meters po mga katiits. Kasi nga hindi gaano kalakihan po ito. Hindi matatawag po na big boulder marker. So dahil sobrang hindi gaano kalakihan, posible po ang item po ay nariyan lang po sa kanyang paligid. So yun po, i-check nyo po ng metal detector or gold locator yung apat na sulok po ng pinaka-markers nito, yung north, south, west, and east mga katiits. So posible po kasi mayroon po yung tinatawag po yan na coordinated marker. So yun nga po, isa po yan sa mga ginagawa pong estratehiya po ng mga Japanese po. Yung ilalayo po yung items na hindi man ganong kalayuan sa pinaka-treasure marker po nila. May tinatawag po yan sila na counter sign o tinatawag na coordinated markers. Pwede po silang maglagay po ng mga punong kahoy, old century tree, at doon po nila inookit or pwede po yung medyo may kaliitang bato, pwede po nilang lagyan po yan at andoon po yung mga hugis din ng mukha ng tao, pwede nilang iukit doon o ganun din po doon sa pinaka-kahoy, old century tree, pwede pong mga puno na lang po yung natira. At ito po ay pwede po nila yung tinatawag na countersign marker or coordinated markers at pwede po doon po mismo yung item located. So ganyan po madalas po na ito po yung kanilang minsan triangulation po yung kanilang ginawa po. Madalas po yung Japanese po mahilig po sa triangulation. So pinaka triangle po yung shape po. So, kung mayroon po napansin na may small na hindi gaano kalakihan na itong pinaka-markers at mayroon din po dyan sa medyong kalapit niya at nagpo-form po ng triangle. Posible po yan ay nandyan po yung item sa pinaka-countersign o coordinated markers sa katiits. So, yun po. At huwag niyong kaligtaan po yung pag-check po mismo ng treasure marker ng ito'y pinaka-markers po, yung bato mga katiits. So, yung apat na sulok mga katiits, yun po, inyong bandang west, east, north, and south. So, yun po ang inyong titingnan na posible po mayroon pong tinatawag na countersign o coordinated marker sa kalapit yan mga katiits. So, yun po yung inyong gagawin nyo po. So, hindi kalayuan po ng
hanggang 1, 3 hanggang 7 meters po, pwede na po yan. So, sa apat na source, sa apat na kanto niyan mga katits. So, dahil nga ito napapansin ko mga katits, dahil parang mag-isa lang ito, posible po itong, ang item po mga katits yan ay malapit lang po sa kanya. Kaya nga, pinapahanap ko mga katits na posibleng mayroon niyang kaakibat na counter sign o coordinated marker sa malapit po ito sa mga katits. Sa isang napakagandang piece marker mga katits na pinadala po ng ating katits na ito ay nagpapatulong po sa pagdikod, sa pag-analisa ng napakaganda pong treasure sign o treasure markers na ito ay ginagawa po ng Hapon mga katits. So yun po, sana po ay nasundan po ng ating katits. So ano po ang kanyang hakbangin sa pagdikod at sa pag-analisa at saan po siya mag-umpisa at saan po siyang pwedeng maghukay or magdig ng item mga katits. So yung nga po mga katits, yung una ating ginawa, ang i-check po yung mismong pinaka-markers, i-detect or ng metal detector or gold locator, or i-check nyo po, pukpukin nyo po ng maso or martilyo yung pinakakabuuhan po ng bato, pinaka-markers na posible po kasing mayroon pong treasure item o tinatawag na giveaways item po nito mga katits. So, marami po kasing nakakuha ng mga katits yan natin na mismo sa markers, treasure markers, linagay po yung item. So, hindi lang po yung basta-bastang item mga katits na dahil mayroon po mga gold bars po mga katits na hindi ganong kalakihan at mayroong mga gold coins, mga jewelries, mga relics po na ito po'y napakamahal na po. Milyon na po din po ang halaga. So yun po. So ito po pong isa na kita ko mga katits ay ito pong in between po east and south. So i-check nyo po yan mga katits yung sa kanyang area po ng east and south. So nasa gitna po ng east and west and east and south yung isa po naka-pinpoint po yung nguso mismo ng isang piece marker to mga katits. So yun po ang inyong i-detect po ng metal detector hanggang 1.3 hanggang pwede po hanggang 5 meters po mga katits. So mula dyan sa kanyang nguso po, pwedeng 1.3 hanggang 5 meters po, pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator katits. So yun po yung ating una pong assessment o sa pag-analisa pagdikod. So yun nga ang lalo-lalo na po sa mga katits po natin na walang treasure hunting equipment like metal detector or gold locator. So ang gagawin po natin kung sa pag-analisa pagdikod, siyempre kung ano lang po yung mga pointers, nakaturo, nakaaruhid po mula po dyan sa pinaka-treasure marker. So yun lang po yung ating gagawin. So ganun na po. Yung reverse side yung mga tits, yung in between naman po ng west and north. So i-check na din po yung area sa 1, 3 hanggang 5 meters mga katits. So posible po mayroon yung tinatawag na coordinated markers o countersign markers. Pwede po yan maglagay po ng medyo may kalitan ng mga bato or mga pwede pong mga old century tree, mga punong kahoy na ito po ay mayroon pong countersign o may kaparehas po na guhit po mga katits. Yun po. Ito po ay ganun din po yung kanyang reverse side sa bandang north and east mga katits. So in between north and east po, i-check nyo rin po dyan sa distansya po ng 1, 3 hanggang 5 meters mga katits. So yun po yung inyong titingnan mga katits. Okay po, sana po ay nasundan nyo po ng ating katits na nagpadala kung saan po siya pwedeng mag-check o mag-umpisa na ito'y napakaganda pong treasure marker na pinadala po na ito'y isang piece marker mga katits na ito'y hugis mukha mga katits. So ganun din po yung kanyang in between west and south. Pwede nyo rin yung i-check po niyan sa metal detector or gold liquor. Thank you so much for watching mga katits. God bless. God bless us always.